Bagong notebook sa bagong administrasyon. Ay, Rodrigo Roa Duterte. Maglalaman ng mga pangarap ng pagbabago. Totoong kwento, buhay na totoo. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Kada minuto, may isang krimeng nagaganap sa bansa. Sa Aklan na ikalawa sa mga probinsyang may pinakamataas na crime rate, nakilala ko ang magkakapatid na naulila dahil sa karahasan sa kanilang lugar. Narito ang aking biyaheng totoo. Kapirasong langit sa lupa, pero para sa isang pamilya, kanlungan ito ng isang malagim na alaala. Ay, magandang umaga po. Nakilala ko ang magkakapatid na De La Rosa sa bayan ng Libacao. 3 oras mula sa islang Anilay patuloy na nagdudulot sa kanila ng bangungot. Noong 2008, ginahasa ng isang turistang Aleman ang kanilang ina na nagtatrabaho noon sa Boracay bilang masahista. Languraw sa alak, gumagamit pa raw ng droga, kahindik-hindik na mga bagay ang ginawa ni Adolf Christian Winterer bago niya tuluyang pinaslang ang biktima. Nakita namin sa sa ospital, putubad na. Maraming mga pasong sigarilyo ng katawan. Nirip siya tapos pinalo ng coral yung ulo niya. Doon siya namatay. Pinaano siya sa Boracay. Agad namang nahuli at nasintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo ang may sala. Ano yung huli niyong pag-uusap noon? Ano yung sinasabi? Mag-aaral ka lang magputi, ganyan. Nakapatak sa Yung sabi ng tatay mo noon sa'yo? Magpakabait kami. Kasi wala na kaming nanay. 4 na taon matapos kunin ng kanilang ina, pinatay naman ang kanilang padre di pamilya. Kasi yun, pag nakainom bali umiikot sa buong Kalibo. Sanay na yung mga pulis sa kanya Ah, Doon talaga? natutulog sa Police station? Police station. Binugbog siya ng mga pulis. Naghingi ka siya ng ng away pero wala. Wala pong nangyayaring ganon. Pagdating niya dito, lasing siya at mayroon na siyang injury. Ginagawan pa rin ng paraan yon na mahuli yung mga talagang suspect. Sa pinakahuling tala, pangalawang Aklan sa mga probinsyang may pinakamataas na antas ng krimen sa buong bansa. We have our operational and tactical intervention dyan. So kung tumaas siya, dadagdagan namin yung tao namin doon. Araw-araw, 2 krimen ang nagaganap sa kada 100,000 tao sa buong bansa. I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. Di pa rin nawawala ng tiwala itong si Toto sa kapulisan. Ano yung gusto mong kunin? Ano yung gusto mong maging? criminality, yung mga krimen sa lipunan. Si Lenlen, ubos na raw ang pangarap para sa sarili, pero may natitira pa para sa mga kapatid. Len, sa notebook na ito, pwede mong isulat kung ano yung mga kahilingan mo para sa presidente. Mahal kong Pangulo, sana po matulungan niyo po kami mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. Sana mabigyan din ng pagkakataon makapag-aral uli ang aking mga kapatid. Sana po ay matupad. Maraming salamat po. Nagmamahal, Cherish Lynn De La Rosa. Tamang pagkain, bubong na masisilungan, sapat na kita. Pero mahalaga rin sa maraming pamilyang Pilipino, kaligtasan sa krimen at abot kamay na hustisya. Rafi Tima, GMA News.